So, ganyan siya. So, ang gagamitin kong pot ay eto lang. Tawag nitong pot na to. Soft lang siya na pot. Ayan na siya, mga megs. So, nakikita nyo ba yan? Eto siya. Parang hindi siya ayan. So, nakikita nyo yung etong niya, etong may banda niya dito is meron siyang aerial roots. Nga lang, hindi pa siya gaano kita yung roots niya, pero mabubuhay na po ang ganyan na roots kapag kinatings natin. Ayan, ewan ko kung nakikita nyo mga megs ha, pero ayan siya, yan yung aerial roots na yan. Ayan siya, and dito natin siya ikakat. Ayan, dito natin siya ikakat sa area na ito. Ayan, ganyan, oops. Ayan, ganyan lang siya pagkakat. So, dito na tutubo yung roots niya. Dito sa may bandang dito na area. Yan, nakikita nyo yung aerial roots na yan. Nakikita nyo yung aerial roots na yan dito banda. Yan po yung magsisilbing tubuan ng kanyang ugat. Para siya ay magiging or mabuhay yung ating baby rubber plant. So, ayan. Ayan, patuloy natin ang pagkat dito. More than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see. So, ang kukunin ko itong parang nagbe-bend lang. Ito is ititira natin siya. So, I think dito ko siya ikakat kasi yung dito na area niya sa may bandang ibabaw, wala pang aerial roots na lumabas. Yan, dito natin siya ikakat. Ayun. Now see me now, see me now. Ayun na nga. Ito na yung ating pinaka-mother. Meron siyang, ayan, etong mga kinat natin mga megs. Isa din sa, kaya ko siya perinopagate kasi ayan naman may palabas ng bagong puno dito or panibagong shoots niya nandito na. And napansin ko sa kanya is parang ayan siya parang may sakit siya. Hindi ko alam kung parang nasusunog lang siguro to, pero dito sa ibabaw wala naman. Dito lang sa bandang likod niya, ayan, ano kaya yung dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. So, laglagyan ko lang siya dito ng ayan, para hindi siya magtumba. So, ayun. Ito na yung nakuha natin na dahon ng baby rubber plant. Itong dahon ng baby rubber plant mga megs is thick siya, parang plastic. Ayan siya parang plastic yung dahon niya, and ang sarap anuhin, parang pag ginanon mo siya magka-crack siya, parang panit ng lechon or sadyang nagugutom lang ako. Kaya yun yung naiisip ko. So ayan siya, meron na siya ditong palabas na bagong dahon. Ayan, looking forward for that, na magkakaroon na tayo ng or madali lang siyang buhayin kasi meron na naman siyang mga aerial roots. Pagdating naman sa potting mix, ayan, mga megs, ang ginagamit ko ay walang iba kundi yung ating garden soil. Ayan, eto siya, kakakuha ko lang neto kanina dito lang sa tabi-tabi kasi when I say garden soil, yan, inuulit-ulit ko na yan sa aking mga vlog na kapag garden soil yung ginagamit ko is talagang yung garden soil na nandito lang sa mga bitabi ng bahay. So, yon. Yan, lagyan ko muna sila ng lupa. And, ayan. Aray, medyo mabigat siya.
i-propagate using water. So, meron ako dito clear glass. Ilalagay natin yung ating baby rubber plant na dahon. Siguro I think itong tatlo lang yung ilagay natin. Ayan. So ayan siya mga next. Yung ating dahon o yung ating cuttings is nilagay lang natin sa baso na may tubig. So hindi po masyadong marami kasi baka malunod siya. Okay mga megs, after 2 weeks is ganito na po ang mangyayari sa ating baby rubber plant na propagate by cuttings. And syempre, this video is makikita din natin kung alin ang mas mabilis mag-roots. Whether i-water muna natin sila or i-diretso na natin sila sa lupa. Kaya, ayan, eto na sila, bubunutin natin sila kung gaano nakataas kung meron na ba silang ugat after 2 weeks. Ayan. So, medyo mahirap siya bunutin. So, ayan siya mga megs. So, this is it mga megs. Ayan. So, hugasan natin para makita natin yung kaniyang roots. So, ayan, meron na siyang bagong palabas na yan na yung bagong shoot niya. Ayan, yan na yung bagong puno niya. Kumbaga yan yung So, ayan, bunutin po natin lahat. Tignan natin yung iba. Kung meron na din ba. Ayun. So, eto is may mga roots na din siya. Ayan. Kunin natin yung iba. So, sa makikita nyo, medyo konti na lang sila kasi pinag-isa ko kasi silang ilagay sa isang pot. Kasi last, ayan, ayan ay marami ng roots, Last time kasi, nung naubos yung pots ko, kaya kinuha ko muna, or kinuhaan ko muna itong kinuha ko yung pot, nilipat ko na lang yung iba dito. So, ayan, dito sa kabila is, eto siya, ayan. Marami ng roots, mga megs. And, ayan. So far, eto siya is may bago na talaga. As in, lumabas na. Ayan, eto yung bago na niya, And, ang dami ng roots dito. Ayun. And, dito is, ayan na siya. May mga roots na. Yan, huhugasan natin yan later. And, ipapakita ko sa inyo yung aking water propagation. Ayan, yung aking water propagation mga megs is, ito yung nangyari sa kanya. Ayan, first is ito, kasi hindi siya gaano or ito ba yun? Ay, parang ito yun. Ito yung hindi masyado tikim ng tubig kasi hindi siya umabot talaga sa tubig, kaya medyo siya kumukulubot yung dahon niya. Medyo may sakit tong ating rubber plant or baby rubber plant. Pero ayan naman, may mga roots naman siya, and eto is super dami na ng roots, and eto is pakonti-konti pa yung roots. So ayan, at yan yung ating water propagation. And yung iba, yan. Yung eto is hugasan natin. Ayan na siya mga megs. Ganyan na kadami yung kanyang rootings. Ayan. Yung iba, sobrang almost perfect yung ating propagation by soil siya. So, ayan, for me mas okay po yung propagation na diretso siya sa soil. Yan yung idediretso na natin siya sa soil. Ayan na yan. Ayan na siya. May mga lumabas ng mga bagong bagong puno na niya. Mas okay yung idediretso siya sa soil. Unlike doon sa i-water propagation pa natin. Kasi yung soil, mas mabilis mag-generate yung kanilang mga roots. And mabilis maglabas ng kanilang bagong puno, unlike dito sa water. So ito yung water propagation natin. Yan, ito yung water propagation, and ito yung sa soil propagation.
Anyway, hindi ako problema na binunot sila kasi super bilis lang nila palakihin talaga. And after 2 weeks, is ganito na po talaga yung kanilang mga roots. Ayan, makikita naman natin yung pagkakaiba, diba, dito sa soil, ay sa water propagation and also the soil propagation. Ayan, makikita po natin ang pagkakaiba. Medyo ang haba na po talaga ng roots dito sa ating soil propagation, unlike dito sa ating water propagation. Tapos, yung ating soil propagation is meron ng lumalabas na panibagong puno na or panibagong dahon na niya. So, yan na yung start ng kaniyang process para magkaroon tayo ng isang puno. Bawat isang dahon neto is isang puno po siya ng baby rubber plant. So, if you want na mag-super lush yung gawin yung baby rubber plant, kung gusto niyo pong magiging lush siya, is hindi lang po isa yung dahon ang itatanim niyo, kundi siguro sa isang pot magkaroon kayo ng 6 na dahon na itatanim nyo or 5 ba yan para magiging lush siya in the future. Pero anyway, hindi naman tayo nagwo-worry kung isang puno lang ang meron tayo nito kasi ang bilis nito lumaki. At kapag nag-start na siyang lumaki, magugulat ka na lang, mapawaw ka na lang na bigla-bigla na lang siyang magbibigay ng mga bagong dahon and bagong puno. Magugulat ka na lang na naglalash na yung itinanim mo. So, nung nabili ko nga pala to siya, si baby rubber plant, I think mas maliit pa dito yung dahon. Mas maliit pa dito yung dahon niya. Tapos, 2 dahon lang. Pero, ayan naman, as you can see. So, ang idea ko kasi nito, kasi ibebenta ko tong mga to in the future days, kapag medyo mataas na sila, ang idea ko sa kanila is, iisa-isahin ko sila. Pero, sa ngayon kasi, medyo nakukulangan ako sa pot. Kaya itong mga ganito isang dahon lang is itatanim ko lang sila dito sa isang pot muna. And eto din is hindi pa siya gaanong stable, itatanim ko muna sila dito. So ayun. So ayun na nga mga megs, meron na kayong idea about sa propagating baby rubber plant. Yan, meron po kayo dyan. Meron na kayong idea mga megs kung ano mag-propagate ng baby rubber plant. Ito yung aking baby rubber plant. Yan, baka shoot pa sa aking kape. Iba na yung makape ko. Ayan, ito na siya mga megs. Yung mga single leaf is dito ko na lang nilagay lahat. And aantayin ko na lang yung mga baby nila na lumabas bago ko sila isa-isahin na ipat. Kasi as ngayon is wala pa din akong pot. Dati is yung iba iisa-isang pot talaga yung meron. Pero, nung time kasi na may order sa akin ng money tree, nagamit ko yung mga pot nila. Kaya, ayun, tiis-tiis mo na, siksikan mo na sila sa isang pot. Ayan, so, yan lang naman for this vlog. Ayun. Ang ganda nila tignan kapag pero siguro pag magandang pot, tapos ganyan yung style niya. Tapos, dyan dito tutubo sa gitna yung ayan, dyan sa gitna tutubo yung mga bagong babies. Ang ganda siguro tignan, no? Siguro, parang ganun yung gagawin ko. Pag hindi ko siya maibenta, yun yung gagawin ko. So, ayun na nga mga megs, that's all for today's vlog and for today's video. It's me again, Muti Abaliling, ang plantita from Davao City. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, and please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog and new video. Ingat po kayong lahat! Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Babush and paalam. Bye!